Gano'n nga ba katotoo na mag-aamoy diesel yung karne natin mga alagang baboy kapag ginamit natin sila ng diesel bilang pantaboy ng langaw at lamok at bilang panlaban na rin sa panalasa ng ASF? So interesado po kayo? Tara, panoorin yung video ito at share ko po sa inyo yung personal namin na experience dun sa pagkatay namin ng aming sariling alaga. Okay, so tara. So mga farmer, magandang araw sa inyo lahat at welcome na naman sa ating panibagong video. So sa araw na ito ay ating pag-usapan nga yung patungkol pa rin sa paggamit natin ng diesel bilang panlaban sa ASF. So sa mga hindi pa nakakaalam, yung probinsya ng Aklan dito sa aming lugar ay dinaanan po kami dito ng ASF 6 months ago. At halos lahat dito ng mga babuyan ay naubos na namatay yung kanilang mga alaga. Isa nga po kami doon sa tinamaan din. Pero sa ngayon po ay isa po kami sa mga survivor. At yung mga baboy namin ay nakaligtas sa matinding panalasa ng ASF. Okay, so dito nga sa ating revelation na ito sa paggamit ng diesel ay samot-sari mga komento, mga reaksyon yung ating natatanggap. At isa na nga po doon yung baka daw magkakaroon ng amoy diesel yung karne natin mga baboy kapag ginamit natin ito. Okay, so sa mga bago nga pala dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at syempre pakisama na rin yung notification bell para lagi po kayo updated sa mga gagawin pa rin mga videos at iba pang mga farming ideas na kung saan ay pwede yung pagkakitaan. So tara mga farmer, pakain muna tayo ng ating mga alaga at update ko muna kayo sa kanila. Let's go! So ayun mga farmer, nagugutom yung ating mga alagang baboy dito, no? So pakain muna tayo. Yan. Kaya sobrang ingay nila mamaya kapag hindi natin pinakain. Yan, so malalagay pa rin tayo mga farmer ng King's Beta Plus, no? So araw-araw po yan, every pakain. So isang kutsara sa 3 kilong feed o isang kutsara sa 4 litrong tubig. Yan, so mabibili po ito sa malapit na agriculture supply sa inyong mga lugar or Shopee or Lazada online. Okay, so tara. So ay mga farmer, no, kumakain yung ating mga alaga dito. Yan, so syempre mag-spray pa rin tayo ng ating diesel. Yan, so kung makita natin walang lumilipad-lipad dito na mga langaw tsaka mga insekto. Yan, so ito po yung ating discarded dyan. So sa mga nagtatanong pala kung pwede natin itong i-direct sa katawan nila or sa kainan, so pwede naman po. Pero kung gusto natin na maging safe sila, so pwede sa paligid lamang. Huwag natin ipatama sa kanilang kainan. At yung purpose nga dito ay may taboy lamang natin yung mga carrier ng virus kaya ng lamok tsaka langaw. So safe naman po siya sa buntis kahit na maamoy niya. So actually nung ginamit natin itong diesel na ito ay sagsagan na nakikiba natin mga inahin. So wala namang naging epekto at naging okay naman sila. So ganyan lang. So ito na mga farmer yung ating sagot dun sa mga nagtatanong at nagdududa tungkol sa paggamit natin ng diesel or crudo bilang panlaban natin sa ASF. At baka kasi magkaroon daw ng amoy yung mismong karne ng ating mga baboy kapag hinatay natin sila. So nung nakaraan yung mga farmer, actually 60th birthday ng tatay namin, so naisipan po namin na magkatay ng isang baboy. So almost 2 months po namin yung naginimitan ng diesel, pinapalaban namin sa ASF. Yun nga yung isa sa mga dahilan kung bakit nakasurvive yung iba namin mga alaga, kasi nga yung first batch namin ng mga biik ay namatay po sila dahil sa panalasa ng ASF. So ayun yung mga farmer, no. So tinry po namin na kumuha ng isang baboy namin. Actually 25 kilos po yun. At kami rin po mismo yung nagkatay. At base po sa naging obserbasyon namin dun sa mismong karne ng aming baboy na yon, so wala po kaming nakita or wala po kaming naobserbahan na kakaiba sa kanyang karne. At lalong lalo po na walang amoy ng diesel dun sa mismong karne ng aming baboy na yon. Tinry po namin na magluto ng iba't ibang putahe kagaya ng sinabawan, hamonado, adobo at marami pang iba. So base din po sa mga nakatikim na mga na-invite namin ng mga bisita at nakain nila yung ating naihanda na karne galing dun sa ating mga baboy na ginamitan na ng diesel. At base po sa kanila ay wala naman po silang napansin na kakaiba dun sa lasa at amoy ng mga niluto namin. So isa lamang po yung patunay mga farmer na talagang wala pong naging masamang epekto dun sa ating mga baboy na
ginamitan natin ng diesel. So marami po kasi nagko-comment sa atin na yun, baka gawa-gawa lang daw natin yung mga videos natin para may ma-upload lang tayo sa ating YouTube channel at for the views lang tayo, for the content. So hindi ko po isusugal yung ating pangalan, yung ating nasimulan dito sa ating pag-vlog dahil lang po yan sa pagbibigay natin ng mga misleading information. So marami na pong sumubok at base rin po sa ating mga subscriber na malapit sa aming lugar ay makita po ninyo yan sa ating mga videos na mga ginawa nung nakaraan na kung saan ay binisita natin yung mga subscriber natin dito na gumagamit ng diesel at ayun sila po mismo yung nakapagpatunay na talagang effective po yung paggamit ng diesel bilang panlaban natin sa ISF. So marami pong nagbaba siya atin na wala naman daw pong clinical procedure na ginawa na kung saan ay makapagpatunay na talagang nakatulong yung paggamit ng diesel para malabanan natin yung ISF. So actually na-try na po natin lahat ng mga paraan at mga technique na kung saan ay binahagi sa atin ng ating mga viewers din, mga subscriber, pero wala talagang nagtagumpay dun sa ating paggamit, no. So actually tinamaan niya yung ating mga first batch, 9 na piraso ng mga BQ na matay sa amin dahil po sa panalasa ng ISF. At yun, nung ginamit natin yung diesel, so pasalamat tayo kay Sir T. Balboa kasi siya yung nagbahagi sa atin dito ng paraan na yon. So yun, hindi na po nasundan yung pagkamatay ng aming mga alaga at hanggang ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin po yung pag-alaga namin at naibenta na po namin yung mga alaga naming mga big dito. So dito sa amin almost 6 months na po yung nakalipas ng panalasa ng ESF at unti-unti na pong bumabalik sa dati yung sitwasyon namin dito at marami na ulit nag-aalaga ng mga baboy at iba ay na-inspire din sa ating mga videos na ginagawa. Nung napanood po nila ay parang nabuhayan po sila ng loob para mag-alaga ulit. Yon, so pasalamat tayo sa mga nagtiwala. So doon naman sa nagdududa at nag-aalangan pa sa paggamit ng diesel, so nasa sa inyo na po yan kung susubukan ninyo kasi nga wala naman pong mawala sa atin. So tulad nga po ng sinasabi ng iba, lahat ng paraan ay gagawin natin para mairaos natin yung ating mga alaga at lalong-lalo na yung ating pangkabuhayan. Yan, so sa mga sumubok din at napatunayan po ninyo na naging effective. So yun, masayang-masaya po ako sa inyo. Ayan, so syempre, disclaimer tayo, based po sa ating experience ay naging effective. So nasa sa inyo na po yan kung subukan ninyo. So wala namang pumawala. So sinasabi ng iba, meron na daw gamot or vaccine yung ISF. So di pa natin alam kung kailan darating dito yan kasi nga nasa ibang bansa pa lang. Di natin alam kung talagang effective po yan. So alam mga farmer, at sana po ay nakatulong itong video na ito. So sa mga nagdududa at sa mga nag-aalinlangan pa, so pwede nyo subukan na gumamit ng diesel. At yun, kayo na rin po mismo yung makapagpatunay niyan sa inyong mga alaga. So yung mga farmer, ba't tayo matapos ay shoutout muna tayo sa ating mga solid subscribers na lagi nag-aabang at matagal sa ating mga video. So shoutout tayo kay Sir Rodrigo Esplana, ganun din po kay Marvin Gerarcas ng Israel. So yun sir, mag-ingat ka po dyan kasi nga nasa state of war ngayon yung bansang Israel. So sa lahat ng mga FW natin, so stay safe po parate. Okay, so shoutout din po kay Mami Ning Bebay, na isa din pong OFW. Ganun din po kay Ma'am Michelle Gam Samson, kay Sir Ariel Tabag, Ma'am Dora De Mesa, Sir Jonald Balate, ganun din po kay Marnel Galit, kay Ma'am Melanie Gusi, sa Aman family ng Maoban, Quezon, kay Sir Macdo Allen, ganun po kay Sir Joseph Garisa at kay Sir Jay Basilio ng team ng Kings Vita Plus. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Sir Ariel Duran ng Antique at kay Ma'am Anita Clarito ng Bohol. Pa-subscribe din ang mga farmer at pabisita sa mga YouTube channel nila Onag Backyard Farm, Probinsya ng Magbababoy, Agriwen and Adventures, Mariskarting Situring, Rick TV at kay Ma'am Lynn Promdi. So ayun mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood. At sa mga gustong po shoutout, comment lang kayo sa ating comment section para ma-shoutout kayo sa ating mga next vlog. At sa hindi pa po nakapag-subscribe ay pa-subscribe na din po para lagi po kayo updated sa mga gagawin para mga videos, mga tips and tutorials, ba pang mga farming ideas, saan pwede pagkakitaan. So hanggang sa muli mga farmer, happy farming!